Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglabak-labak na ta with evidence. Oy, eto. Mamamas ko po. Ay, tapos na ang Pasko Kabibig. Mag-New Year po. Share your blessing. Ay, salamat po. Uy, pasalamat talaga ha sa nag-share na kailang konting blessing para sa pamilya ko. I really appreciate it and I'm wishing you all the best for 2026 and all the blessings coming from God na maging maayos mga pamumuhay natin. Di ba? Salamat po talaga. O eto na ang chika. Uy, grabe. Yung interview ni Namon Tulfo, Rowena Guanzon, tumatak sa mga netizen. Naintriga ang mga netizen sa pasabog ni Mon Tulfo. Kasi napag-usapan nila yung ano ba, yung tawag dito, yung issue ni Raffy Tulfo tungkol sa pamimigay ng tip. Oh, remember? Before ma-end ang 2025, may mga pasabog tungkol kay Raffy Tulfo, yung namigay ng 350,000 or 250,000 or 200,000 na tip sa isang Viva Hot Babes. Ay, iba si Tulfo, di ba? Kaya, ang nangyari Kabibig, parang binulgar ni Montulfo na di umano'y baka nagulpi, navogvog, navogvog Verna, itong si Raffy Tulfo mga Kabibig. Kaya pala hindi nagpakita si Tulfo ng mga ilang araw kasi navogvog, sabi ng mga netizen. Kaya pala missing si Tulfo kasi navogvog sa asawa daw di umano dahil sa issue of course. Sino bang asawa ang tatawa lang, magpa-party, mag-celebrate kasi nalaman na di umano yung asawa niyang senador ay nagbigay na malaking tip sa isang Viva Hot Babes. At yung Viva Hot Babes talaga inamin. Hindi naman inamin, nagbigay lang ng mga clue, pero bobo naman hindi makaguess kung sino yun. Tapos sinabi pang senador, di ba? Kaya Kabibig, grabe sa ato ni Rowena Guanzon. Pasabog to pasabog, bulgaran kung bulgaran. Well, Mon Tulfo is very, talagang nagbigay siya ng mga eksaktong sagot. Talagang kung bardagulan, friendly bardagulan ang nangyari between Mon Tulfo at Rowena Guanzon. At alam naman si Mon Tulfo, para maka-aura, para may masagot talaga siya at alam mo naman si Mon Tulfo, hindi makapigil sa dila niya ay binulgar na di umano'y na vog-vog Verna. Si Raffy Tulfo dahil lang sa patip. Eto eto yung part sa kanilang interview, sa kanilang bardagulan. Iba ang bardagulan. Barda kung barda. Makinig tayo ha. Let's listen to this one. Din mo nagbigay ng tip na 350,000. Buwan kayo. Next question. Mas malaki. Yung comment. Ikaw mo na. Kinuhaan ako eh. Ikaw naman. Yung comment ko, dahil sa kapatid mo nagbigay ng tip na 350,000. Buwan kayo. 250 daw yun. Lasing. Hindi nga worth 5,000 pesos yung babae. Alam ba ng asawa niya na Baka nag-tip siya? palagay ko ginulpi siya. Bravo. Ikaw naman magtanong eh. Palagay ko ginulpi siya. Agoy. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, alam ba ng asawa niya ang kanyang ginagawa? Paglasing daw, malaki magbigay ng tip. Hala, grabe ang bulgar. Ang sagot ni Mon Tulfo? Baka nga, ginulpi siya. Uy, ginulpi ba talaga? Inis dapat ganun, di ba? Senador siya? Ikaw naman magtanong. Diba? Again. Ikaw naman. Yung comment ko, dahil sa kapatid mo nagbigay ng tip na 350,000. Buwan kayo. 250 daw yun. Lasing. Hindi nga worth 5,000 pesos yung babae. Alam ba ng asawa niya na Baka nag-tip siya? palagay ko ginulpi siya. Bravo. Ikaw naman magtanong eh. Inis dapat ganun, di ba? Senador siya? There. Ginulpi siya. Palagay ko, ginulpi siya. Hala, ang sakit naman ng... Hala ka, ginulpi. Naku,
Naku. Ano ang mga komento ng mga netizen dito, ha? Ito, pilit na pilit yung mga tawa, harap-harapan talaga. I bet, Guanzon, alam ba ng asawa niya, Tulfo? Palagay ko, ginulpi siya. Ginulpi nga ako noon ni Raymart. Ano, parang dumukot ng tae si Attorney Guanzon at sinampal sa mukha ni Montulfo. Ito pa. Attorney Bing lang katapat nito ni Black Eye. Kinain ng lupa si Montulfo. Nagmukhang tukmo lang. Dinaan na lang sa tawa saka sumakay na lang sa mga sagot ni Guanzon. Dinaan na lang sa tawa ang kakakahiyan. Tawang pilit kasi sa poll, wala rin preno si Guanzon eh. Nagkamali kang kinuhang i-interviewin mo, Lolo Mon. Magaling nga siya, matalino at may alam sa batas. Yari si Mon ka. Yan kasi inunahan niya si Bardagolan Queen. Oh, yan ha. Yan ang ilang mga komento ng ating mga netizen na binigyan ng konting pasilit ba sa interview ni na Attorney Rowena Guanzon. Manood kayo ha, pakinggan niyo. Attorney Clint, TNT Podcast si Tomon and Attorney Clint, panoorin niyo po ang podcast na iyan. May podcast sila, meron ding video kung saan makikita mo talaga lahat ng mga bardagulan nila, kabibi. Grabe si Attorney Rowena Guanzon. Iba ang atake, kabibi. And speaking of kabibig ba? Speaking of more Attorney Rowena Guanzon na mga issue, ito ha. Tameme si Montulfo, ito kabibigha, pakinggan natin ha. Shinare kasi ito ng mga ilang netizen hinggil sa issue. Ito tameme daw si Montulfo if we're talking about VP Sara. So let's watch this one. Iba sa Attorney Bing, no? Ginig tayo. You try to watch my PGMN episode since yesterday. It's still running now. When I challenged BBM to a hair follicle test. Oh. Because this is the only way na matigil to lahat. Correct. Sabihin lang, Take the test. ba't ayaw niya mag-test mo? Anong magiging effect nito sa presidency ni BBM? Yung revelation ni Amy? Then people will be more convinced na talagang he has very poor decision-making skills. Oh. Because he is addicted to cocaine. Oh. Not only because he has no proper education. Grabe No yung degree. word proper education. It's okay, if you don't have a degree. Basta Correct. hindi ka nagsinungaling. ha? Correct. Pero siya kasi, nagsinungaling siya. Oh. Na wala naman pala siya diploma. So, oh. etong mga revelations ni Amy Mhm. ay shows na si BBM is an unreliable Correct. leader. Agree. Because he's addicted to cocaine. Correct. What kind of decisions is Yes. he making? Which proves to you na in the last 3 years, yun na nga. Yun na nga. True. Yung mga decisions niya, True. palpak, Correct. failure. Kaya tayo, we are in this state. Correct. Agree. Biro mo ba naman, awayin mo ba naman yung China dun sa ASEAN? Wala bang presidente yung nagkaganon? Never, di ba? Correct ang mga parinig ni sagot yon Attorney Guanzon. So ito ang komento ng ating mga netizen. Yan ang nakakahanga kay Attorney Guanzon. Walang paligoy-ligoy, very straightforward to speak. Bumabanat ng pasimple si Montulfo kaya lang baradong-barado kay attorney. Ayon ng taong bayan ang diktos ng Pangulo, kailangan nating matalino at normal mag-isip. That Gundam in the background. Real talk and true Attorney Rowena Guanzon. Naku po. Ito pa, patawa-tawa lang siya, hindi niya kinaya si Attorney Guanzon. Iba po talaga ang tama kahit may Mary Jane lang. Yun pa yung coke na yan. Ang kapitbahay namin dito lahat ng patalim tinatago dahil kahit sila hindi safe anumang oras. Epekto, maybe people's trust. Hoy Montulfo, wag kang masyadong halata. Nako. Biglang liko at change gear si Montulfo. Yun kabibig ha. Yun ang ilang mga komento ng mga netizen na after nilang na nakita ang video ito na kung paano in-explain ni Attorney Rowena Guanzon yung point ni Amy Marcos, yung paglantad ni Amy Marcos tungkol sa bisyo ng kanyang kapatid at yung gusto ng mga tao na magkaroon ng hair follicle test ni Bongbong Marcos. Diba? People's trust. Talaga, number 1 yan.
At kung malaman positibo, meron tayong presidente na hindi healthy. Gumagamit ng something at posibleng makaapekta sa kanyang pamumuno, sa kanyang mga desisyon. Kaya nga nangyari sa Pilipinas ngayon, ganito, blood control anomalies, may mga patayan, and so on and so forth. Ang gulo ng Pilipinas, di ba? Ay nako, so yun kabibig ang ating nakitang bardagulan versus Attorney Rowena Guanzon versus Montulfo. And in fairness, si Montulfo is very gentleman on this matter. Talagang binigyan niya ng chance si Attorney Bing Guanzon to explain her side, and then Montulfo is able to answer also questions coming from Attorney Rowena Guanzon. Hindi binastos ni Montulfo si Attorney Rowena Guanzon dito. And I really appreciate that being gentleman si si Montulfo dito. Hindi siya bastos. In fairness, tawa siya ng tawa. And I don't know kung ano ang nasa utak niya because we cannot hindi natin hawak ang utak ni Montulfo, pero I think Montulfo understand kung saan nanggaling sa Attorney Rowena Guanzon. Alam naman natin sa Attorney Rowena Guanzon is fighting for our country, para sa mga PWD, para sa mga taong mahihirap. Kasi nakikita niya ngayon na sobrang hirap ng Pilipinas. Sila, buti nga sila, mayayaman sila. Kahit mayayaman nga na ngayon, nakaalburuto na, nahihirapan na din, di ba? Kasi sobrang taas ng mga bilihin ngayon. How much more tayo, mga pobre, di ba kabibig? So, yun na kabibig ang ating alilis libak-libak for today. Ay, meron pa palang pahirit kabibig. Ito pang pahirit ni Attorney Rowena Guanzon. Kasi tinanong siya, how do you describe? Paano i-describe daw? Sina BBM, Lisa Marcos, at meron pa si Bongbong Marcos. So ito kabibigan. Ito yung kuha sa mga sa kanang podcast ito na. Bongbong Marcos. Bangang. Grabe. Lisa Marcos. Sideways. Sideways. Naglalakad siya sideways eh. Naglalakad sa side. Sara Duterte. Ostig Astig. Dahil bata. Kasi DDS. naman kaibigan mo kasi. Hindi ko kaibigan. We have never met. Hindi sila kaibigan ni VP Sara. Si Rowena Guanzon at VP Sara hindi magkaibigan. Again. Never ko na-meet si sinasabing si Sarah Astig. Astig talaga, di ba? Never pa pala niya na-meet si VP Sara. Uy, grabe ha. How Rowena Guanzon describe VP Sara is astig. Sabi ni Montulfo, kasi kaibigan mo DDS, di ba nga noon? Pero sabi ni Attorney Rowena Guanzon, no, never ko pang na-meet si Sara. At hindi kami kaibigan. Which is true naman, hindi sila kaibigan. Pero na ba kayo nakitang picture ni VP Sara at ni Rowena Guanzon? Parang wala pa ako nakitang picture na nagbeso-beso, picture-picturean. Parang wala. And, di ba yung one time, gusto ng mga netizen, gusto ng mga supporters ni VP Sara na gawing spokesperson si Attorney Rowena Guanzon. Pero hindi naging spokesperson si Attorney Rowena Guanzon ni VP Sara. So it means, hindi pa sila nag-meet, hindi sila kaibigan, di ba? Pero how Attorney Rowena Guanzon describe VP Sara? Astig. Bakit nga ba? Sabi niya talaga dun sa Ay, oo, tama. Astig nga. Kasi, di ba nag-video si VP Sara noon? Talagang binatikos niya si BBM, si Lisa, si Martin, lahat-lahat. Di ba? Ang galing ni Attorney Rowena Guanzon, in fairness ha. Palakpakan natin si Attorney Rowena Guanzon. Hindi pala sila friend ni VP Sara, pero how she described VP Sara as astig. Si BBM, fangang. Si Lisa, sideways. Sideways, grabe. Kasi palakad-lakad daw sa sideways. Ay, nako, grabe. Natawa ako sa sideways, honestly. Ano ba sideways maglagaw? Ay, nako. So, yun lang, kabibig ang ating libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan ng shoutout sa ating mga OFW dyan. 2026 na. O, kumusta? Kaya pa ba? Kakayanin natin para sa pamilya. Don't give up.
keep praying that everything will be fine. You can go back to the Philippines and enjoy Christmas, New Year, and all the special days or araw-araw sa iyong pamilya. Malapit na yan. Kapit lang. Bye everyone. See you next time.